guys, good morning po sa mapagpalang umaga. Yan, for today's video po ay pupunta po tayo ng dagat, gawa ng doon po kami magse-serve sunrise service pagkaguta sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, at para may iba naman, tsaka nga po ay sunrise para masikaran tayo ng araw. Antay lang po ang ibang mga kasama dahil ang start po dapat namin ay 5:30. So yun guys, yan. Papunta na po kami ng dagat. Antay lang po si Pastor at may kinukuha po sa church. Yun guys, yun na rin si Pastor at si Jenny. Yun po ang aking mga kasama. Medyo kakunti po kami. Aga po kasi. Dapat nga po ay 5:30. Naging 6. Gising na naman dun eh. Gising na. Ay, hindi. Ay, baka sa buka na natulog. Pero magang nagising doon. Sa mga nanay Lucy. Nagparito ako yung nabasya. Yan. Nakidaan lang po kami din. Di ba po sabi ko sa inyo na nakaraan ay halos wala na po kami madaanan papuntang dagat. Kaya po nagpaalam din. Kasi po ay kanya-kanya na po siyang resort eh. Tapos yung dati naman pong daan na walang resort ay pinalak na ng may-ari yung gate. Pero yung iba po doon po dumadaan at nilalagyan ng may hagdan po. Ito pinahihirapan eh. Kaya pwede yun. Pwede ba? Aray ko. Dito rin ako guys dumaan nung nakaraan nung meron kaming coastal clean up. Ay. Joshua! Ha? Speaker, di mo pa kinuha sa mga kalaki mo. Hindi ko lang alam. Baka hindi. Gawa ng maaga pa eh. Ewan ko lang. Pero hindi siguro. Dahil na tayo, hindi naman nila alam din ang daan. Ano mo na yan? Diyan, mahila mo na lang. Ha? Hindi ko may napaway sa kanila. Saan? Saan pa ako maway? Uy, gaga na Talaga. Dali, ano tayo? Doon ka sa may pa. May bisita pala dito. Malapit na tayo sa dagat. Hindi na kami nag-dress. Sabi ni Pastor, basta wag lang daw pong naka-short. Ito may tugtog. Wait lang guys. Kunti po ang bisita. May tugtog po kasi kanina doon. Kaya hindi pa ako nakapag-video. Doon kami sa medyo malapit sa ilog. Tanda ko dati ang dami ditong bisita. Dito. Ang daming bisita sa tabing dagat. Ngayon pang menos. Oo. Para may sukay. Yun guys, dito na lang po daw kami. Patuloy mga kapatid sa ating sunrise service So, bagaman medyo mainit-init na ng konti, bagaman nandiyan na ang sikat ng araw ito pa rin po yung ating pong sunrise service po.
Ayan, so naunawaan naman po na yung ating pong ibang mga kapatiran ay hirap sa pagising, ano po. Dahil, ito po, meron na po dito mga anak, anuhin nyo Ayan, so tayo ay mga kapatid, magpapasimula ng ating pagsamba sa ating pong Panginoon, ano po, na marapat na magbigay pa sa salamat tayo mga kapatid dahil sabi nga, natapos na ng Panginoon yung pagsasakripisyo na kanyang ipinaranas at ibinigay sa bawat isa. Kaya ngayong linggong ito, sa ating pagpapasimula, patuloy natin na pasalamatan ng ating buhay at dakilang Diyos. Yan. So, muli mga kapatid, tayo ay magpapasimula na ng ating pong pagsamba sa Panginoon. So, tayo lahat ay makakatayo, tayo ay magpuri at tumawid sa ating Panginoon at patuloy natin na pasalamatan at luwalhatiin ang ating pong Diyos. Awitin po natin na salamat. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo, O Diyos, sa kabanata. Maging sa mga kapatid namin na naririto at sa mga kapatiran namin, O Diyos, na papunta pa lamang. Una, nais namin, Panginoon, na magpasalamat sa buhay, sa lakas, sa hininga nga po, Panginoon, na iyong pahiram sa amin sa araw na ito, sa umagang ito at sa mga susunod pang panahon. Aming Diyos, aming sama at panalangin, Panginoon, na sa aming kalagitnaan, bagamat wala kami, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, pero naririto kami, Panginoon, sa iyong gawain na nagbibigay po rin pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong mga salita, saan may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ng Panginoon, naroroon ang iyong dakilang presensya, O Diyos. Kaya alam namin, Panginoon, na sa kalagitnaan namin, bagamat kami, Panginoon, ay naririto sa tabing dagat, O Diyos, sa harapan ng iyong nilikha, O Diyos, ang aming patuloy na pagkilala, Panginoon, ang pagsama mo ay patuloy namin na nararanasan. Muli, Panginoon, humihingi kami ng lubos sa kapatawaran, Panginoon, muli sa aming mga kasalanan na nagagawa, sanhi na maling isip, maling salita at maling gawa, O Diyos. Nawa nga po, Panginoon, maging hadlang ang aming mga pagkakasala, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kasalanan, O Diyos, para hindi maging kalugod-lugod at kalwalhati, Panginoon, ang aming pagsambang itong ginagawa. Muli, Panginoon, maghari ka sa aming pagpapasimula hanggang sa aming pagtatapos. Sa inyong papuri pa sa salamat sa matamis sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makakaupo po ang bawat isa ng ating presensya, ang ating paningin sa mensahe ng Diyos na ating sama-sama papakinggan at dadalhin ng ating pong GNNB Ranatabios. Ayan, bago po tayo magsimula ay sama-sama po muna tayo sa isang maikling panalangin. Aming Diyos sa dakila, buhay at totoo, maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na ito na sineselebrate namin ang iyong muling pagkabuhay. At sa lugar na ito ay kami ay magbubulay-bulay ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na pahiramin mo ng karunungan ng bawat isa sa amin, patuloy na matatag sa pinakamatabang bahagi ng puso ng bawat isa ang salita mo na sa umagang ito ay aming pagbubulay-bulayan at patuloy na maalala namin, Panginoon, sa araw-araw na tinataglay namin ang buhay, hininga at kalakasan na nagmumula sa iyo. At gayon din, Panginoon, patuloy na ang presensya mo ang maranasan ng bawat isa at sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, at kanina po ay binasa natin ng ating 8 at ito po ay may paksang Beyond the Cross, Our Hope. Or sa Tagalog po, pagkatapos ng krus, ang ating pag-asa. Noong nakaraang Biyernes po ay natapos natin ang 7 huling wika ng ating Panginoon at ngayon po ay nasa pagkabuhay na, muling pagkabuhay na ng ating Panginoong Jesus. So, sa buhay po ng bawat isa sa atin,
alam natin na may mga pangyayari sa atin na iisip natin na wala na tayong pag-asa. Kumbaga, sa sobrang hirap ng nararanasan natin, parang gusto na nating mag-give up kasi wala na tayong nararamdaman na hope. Ngayon, kapag yung mga problema na yon, iniisip natin parang wala ng solusyon. Parang hindi ko to kaya. Parang wala na akong malapitan para mahinga ng tulong para masolusyonan yung problemang yon. At lahat tayo ay dumaranas sa ganung bagay. Mayroon tayong dapat bayaran pero di natin alam kung saan tayo kukuha ng pera. Marami tayong schoolworks pero hindi natin alam kung paano natin pagtatagpi-tagpiin yung oras natin para matugunan din yung iba nating pangailangan. So marami tayong isinasacrifice din. Pero kapag wala na tayong pag-asa, ang dapat nating maging mindset is merong isang Diyos na namatay sa krus na pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay at nagbigay ng pag-asa sa atin. So kapag yung ubos na yung lakas natin para sa lahat ng bagay, meron tayong Diyos na malalapitan at makukunan ng pag-asa sa anumang kahirapan or sa hirap ng sitwasyon na nararanasan natin. So, ngayong umaga po ay meron tayong 3 puntos na pag-uusapan na kung saan makikita natin na kapag wala na tayong lakas at wala na tayong pag-asa na nakikita sa anumang sitwasyon na nararanasan natin, ang buhay na tagapagligtas ang pag-asa natin, kapag kulang ang ating lakas, kapag kulang ang ating tapang, at kapag kulang ang ating kakayahan, na makikita natin doon sa batayang talata na binasa natin kanina. So, sa first point po, na kapag kulang ang ating lakas, si Jesus ang ating pag-asa. Kung marirecall nyo po, nung binasa natin yung batayang talata, nandoon si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome. Kung iisipin nyo, lahat sila babae. At nagkaroon sila ng question na sino kaya ang pwede nating hingan ng tulong para maigulong yung bato? Diba po, ang pinaglibingan or pinagdalhan sa ano ng ating Panginoon ay may takip na malaking bato. Ngayon, dahil sila ay 3 babae, parang hindi nila kayang itulak, hindi nila kayang pagulungin yung bato para makapasok sila sa loob. Kung titingnan natin, kulang na kulang ang lakas nila. Hindi nila kaya na bigyang puwersa na maigulong yon at makapasok. Pero bago pa man sila makarating doon at bago pa man sila magkaturo-turuan kung sino ba ang magtutulak sa kanilang 3, tinugunan na ng Diyos yung pangailangan nila. Dahil alam ng Diyos na kulang sila sa lakas, meron na agad ibinigay ang Diyos na solusyon. At nakita nila na bukas na yung pinagdalhan o pinaglibingan sa Panginoong Jesus. So dahil hindi nila kaya, ginawa na ng anghel ang bagay na yun para sa kanila. Ibig sabihin, binigyan na agad ng solusyon ng Diyos. At kung ihahalin tulad natin siya sa ating mga buhay, kapag wala na tayong lakas, ibinibigay na rin ng Diyos yung suporta o yung tulong na kailangan natin. Kaya lang, madalas na hindi natin siya nakikita kasi mas nagpo-focus tayo sa kaya ko to. Kumbaga sinosolo natin ang lahat ng bagay kahit alam natin hindi natin kaya at wala na tayong lakas. Ibinibigay na ng Diyos yung solusyon pero tayo yung nag-move backward para hindi natin malapitan yung lakas, yung solusyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ang unang pag-asang ibinibigay sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. May pag-asa tayo kapag kulang ang ating lakas. Kapag ubos ng ating mga resources, kapag hindi na maipaliwanag ng ating dunong ang mga problemang kinakaharap natin, may pag-asa pa. So alam naman natin na may limit tayo, pero ang Diyos limitless. Kumbaga, ang lahat ng ating gagawin, limitado yan. Pero ang kayang gawin ng Diyos, hindi yan malilimitahan ng kahit na sino.
Dahil kung naigulong ang bato para sa mga babaeng papunta sa libingan, pinapagulong pa rin ng Panginoong buhay ang mga batong humahadlang sa atin na hindi natin kayang tinagin. Ibig sabihin, nararamdaman niyo po ba sa mga buhay nyo na kapag ubos na yung lakas nyo, binibigyan kayo ng higit na kalakasan ng Diyos? Amen. So, lahat tayo nararanasan na kapag kakulang na tayo sa lakas, binibigyan pa tayo ng mas malakas compare dun sa naging lakas natin. Yun pa yung ibinabalik ng Diyos. So, kailangan lang ay aminin natin hindi natin kaya at lumapit tayo sa makapangyarihang Diyos na gumagawa ng mga himala. Ibig sabihin, ang application din sa buhay ng bawat isa sa atin, kapag alam natin na hindi na natin kaya, huwag na nating ipilit. Kumbaga, matuto rin tayong magbaba ng ating mga sarili. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nandun tayo sa taas. Dahil nga limitado ang lahat na ating kayang gawin, aminin natin din na may mga bagay tayo na hindi natin kayang i-push through. Dahil sa mga bagay din na humahadlang sa atin. Pero katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus o Panginoong Diyos na pinagulong yung bato, ganun din ay pinapagulong niya yung mga humahadlang sa atin. So, nasa ikalawang puntos na po tayo. Ang una ay kapag kulang ang ating lakas, si Jesus ang ating pag-asa. Ang ikalawa po ay kapag kulang ang ating tapang, si Jesus ang ating pag-asa. So, may anghel, di ba po, dun sa ating binasa, may anghel na sumalubong sa kanila, sa mga babae. Imaginin po natin na kung tayo ang nasa sitwasyon ng mga babae na yon, tatlo silang babae, tapos during those times ay laganap pa yung panggagahasa o pagsasamantala ng mga Romans during that time. Tapos meron silang dalang pabango para dalhin or para dalhin niya sa loob at makapasok. Pero, kung titingnan natin, kung kayo ang nasa sitwasyon ng tatlong yun, tatlong babae lang kayo, tapos papasok kayo doon sa loob, tapos may makikita kayong ganyan, kaya parang narinig ko kanina, parang kay Tita Mea ata yun, yung sinabi niya na akala niya daw multo. So, paisipin din natin ganun siya. May ghost doon sa loob. Kasi wala na doon si Jesus Christ, pero bakit mayroong isang taong nakaputi? Ibig sabihin, iisipin din natin, bakit may multo na dito? Kung tayo ang nasa sitwasyon noon. Ngayon, sino sa atin ang hindi matatakot kapag ganoon yung nakita natin? Sino sa atin ang hindi tatakasan ng tapang at lakas ng loob kung ganoon ang mararanasan natin? Kaya nang sinabing natakot ang mga babae, hindi na dapat tayo magtaka dahil kung tayo ang nasa sitwasyon na yon, matatakot din tayo. Doon po yan sa verse na verses 5 to 6, pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ng isang binatang nararamtan ng mahaba at puting damit, at sila'y natakot. Huwag kayong matakot, sabi ng lalaki, hinahanap ninyo si Jesus ang taga Nazaret na ipinako sa krus, wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. So, sa unang mensahe po ng resurrection noon ay huwag kayong matakot. Kasi makikita natin natatakot na yung mga babae dahil syempre kung makakita ng lalaki nakasuot ng puting mahabang damit, matatakot at natatakot ka talaga. Kahit pa ang dahilan kung bakit sinabi ito ng anghel ay dahil nakita niyang gusto ng kumaripas ng takbo ang mga babae dahil sa takot, ngunit nanatili pa rin ang katotohanan na ang unang mensahe ay dapat na huwag silang matakot. At bakit sila hindi dapat matakot? Dahil hinahanap nila si Jesus. Kung ang hinahanap nila ay ang Panginoong Jesus, hindi sila dapat matakot. Siguro, mas dapat tayong matakot kung ang hinahanap natin ay ang papurihan tayo ng ibang tao. Siguro, mas dapat tayong matakot kung ang hinahanap natin ay kung sino ang mauutangan natin.
kung sino ang malalapitan natin kapag gipit na tayo. Siguro mas dapat tayong matakot kung ang hinahanap natin ay yung may kaya sa buhay at ang ligayang hinahanap ng ating mga laman. At kung ang dapat na mas matakot tayo, kung ang hinahanap natin ay ang kapintasan ng iba at ang kahigitan natin sa kanila. Kumbaga, pinapaunawa at pinapakita sa atin dito na hindi tayo dapat matakot kung ang hinahanap natin ay ang presensya ng Diyos. Pero kung ibang bagay na ang hinahanap natin, na nandoon na yung para magpagalingan ang bawat isa, nandoon na para parang itaas ang kanyang sarili. Dahil sabi dito, dapat na mas matakot tayo kung ang hinahanap natin ay ang kapintasan ng iba at ang kahigitan natin sa kanila. Which is, parang itinataas mo yung sarili mo at ibinababa mo ang iba. Alam natin na ang itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin ay yung kapakumbabaan natin. Dahil makikita natin siya sa personality at character ng ating Panginoong Jesus. Pero kung ganito na mga bagay ang nalalaman ng ating mga puso at hindi na ito para sa ikalulugod ng ating Panginoon, dapat na matakot tayo sa ganung bagay. Dahil alam natin na ayun ay hindi na sa Diyos, kundi sa kaaway na. Iba na ang naghahari sa ating puso, hindi na ang Panginoon. Pero kung ang hinahanap natin ay ang Panginoong Jesus, sinasabi ng anghel, huwag kayong matakot. Ito ang ikalawang pag-asang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. May pag-asa pa sa kabila ng ating kakulangan ng tapang at lakas ng loob. Kung tayo ay natatakot sa anumang bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin, isurrender na natin ito sa Diyos. Hayaan natin na ang makasama natin ay ang Diyos sa pagharap sa kinatatakutan natin para maging maganda at alam natin na magiging maganda ang kalalabasan ng bagay na yun. At para po sa ikatlong puntos, kapag kulang ang ating kakayahan, si Jesus ang ating pag-asa. Matatagpuan po natin siya sa verses 7 to 8. Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad, lalo na kay Pedro, na mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis, dahil sa matinding takot at sa tindi ng kanilang katakutan, wala silang sinabi kanino man. So, makikita natin na simple lang naman yung pinapagawa sa kanila, na lumakad kayo at sabihin na muling nabuhay na ang Panginoon. Pero bakit hindi nila nagawa agad yon at pinangunahan sila ng takot nila? Nawala yung kakayahan nila magsabi dahil sa takot na nararanasan nila. Mapapawi ang takot nila kung makakasama nila ang mga kaibigan nila. Dahil syempre, kapag natatakot ang isang tao, kapag nasurround tayo ng mga taong komportable tayo, para diba nawawala yung nararamdaman natin, nawawala yung emosyon, yung takot na humahawak or pumipigil sa mga sarili natin. Nagtipon sila para magpalakasan ng loob, pero hindi nila nagawa agad na maisabi or na masabi sa kanila kung ano yung natuklasan nila or kung ano yung nakita nila. Natalo pa sila ng takot para makapagsalita agad. Hindi agad nila nasabi na ito ang pinapasabi ng anghel, na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay at mauuna sa ganito. Pero hindi sila nanatiling nanahimik. Sabi po sa Lucas chapter 24 verse 9 to 11, Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana at Maria ang ina ni Santiago. Sila ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Nagkaroon na ng tapang ang mga babae para
sabihin kung ano yung ipinag-utos sa kanila, pero hindi naging ganoon kabukas agad ang kaisipan ng mga pinagsabihan nila. Katulad ng mga apostol na inakalang sila ay nahihibang lamang. Sabi sa 22 to 23, nabigla sila sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabing nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. At sabi naman po sa Juan chapter 20 verse 18, kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy, sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Kung makikita natin, nung una, nasakop sila ng takot na meron sila, pero hindi sila nanatiling magpasakop sa takot na naramdaman nila. Kumbaga, nandoon pa din yung pagtugon nila sa panawagan o sa sinasabi ng Diyos na iniuutos sa kanila. Maaring noong una ay hindi nila nagawa ang kanilang tungkulin, pero nang naranasan nila ang pag-asang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, nagawa nila ang pagpapatotoo sa iba. At ang ikatlong pag-asang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang kakayahan, kapag kulang ang ating kakayahan, ang Diyos ang ating pag-asa. Tayo ay may pag-asa kahit na kulang ang mga kakayahan natin. Pero dahil buhay ang Panginoon, magagawa natin ang ating mga tungkulin at lahat ng kailangang gawin. Ibig sabihin, dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, naranasan natin ang iba't ibang uri o iba't ibang dulot ng pag-asa ng kanyang muling pagkabuhay. At nawa mga kapatid ay hindi masayang ang pagsasakripisyo na ginawa ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. Mula nung Biyernes ay nakita natin na muling ipinaalala sa atin yung paghihirap na dinanas niya para lamang ma-save ang bawat isa sa atin. At ngayon na tayo ay kumikilala sa Kanya, nararamdaman natin, nararanasan natin yung mga pag-asa na dulot ng muling pagkabuhay niya. At huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil nandyan ang Panginoong Jesus na nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng kakayahan sa atin para matugunan natin din yung mga bagay na ipinag-uutos niya sa bawat isa sa atin. So yun lamang mga kapatid, at nawa ay patuloy na i-celebrate natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon na naayon sa dapat na ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Muli ay sa Panginoon ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Yan. So, maraming salamat sa ating tagapagsalita. So, yan. So, nawa, nagbigay pag-asa sa atin na mensahe ng Panginoon. Sabi nga, marami tayong kinatatakutan, marami tayong iniisip na makabalisan, mga pangailangan natin, di ba nga, lalo na sa panahon ngayon, di ba po, ang mahal na ng mga bilihin, ang taas ng per kilowatt ng kuryente, hindi nababa, lalo na ngayon, sobrang init. Diba po, bukas na panigurado lahat ng electric fan, sa mga may aircon, wala nang patayan, ayaw na lumabas ng bahay. So, diba po, napakadami nating iisipin, dami nating parang pagtatanong. Pero malinaw nga, sinasabi ng Panginoon na kung tayo ay lalapit at lalapit, kung tayo ay hihingi at hihingi sa Diyos, mararanasan natin yan. Ang katanungan lamang sa atin, tayo ba bilang mga mananampalataya ay lumalapit o tumatawag. At sabi nga sa ating mensahe, maging buhay na patutuan ng Diyos na kumilos at gumawa tayo na naayon sa Kanyang kalooban dahil handang tumulong ang Diyos kung tayo ay lalapit at tatawag sa Kanya. Ayan, so purihin ang Panginoon. So, dako tayo sa ating pagkakaloob. So, sabi nga sa Aklat ng Gawa, chapter 20, verse 35, mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Kaya dalhin natin ang ating mga handog sa ating dakilang Diyos, ang ating ingat yaman ang
tatanggap o ng ating kaloob. So siguro doon sa isang lagay, doon na lang natin ibigay. Ano po, dalhin po natin ang ating pong mga handog sa ating Panginoon kasabay ng pag-awit na give. Dakilang Diyos, muli maraming salamat Panginoon sa aming naging mabiyayang pagsamba, Panginoon. At kinikilala namin na sa aming pagpapasimula hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Patuloy na ipinaranas mo sa amin ang iyong dakilang presensya. Aming Diyos, patuloy na sa aming panalangin na sa linggo ng iyong pagkabuhay na ito, Panginoon. Manatili sa aming puso't isipan na tunay na ikaw ay buhay na Diyos. Buhay na Diyos na kumikilos at gumagawa sa anumang aspeto ng aming buhay. Sa aspeto ng aming pinansyal, material, emosyonal at higit sa lahat mental at spiritual namin pangailangan, Panginoon. Handa kang kumilos at gumawa, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, marapat lamang na ikaw ay aming itaas, pasalamatan at walhatiin, O Diyos. At patuloy na samot panalangin namin, Panginoon, na hindi matapos sa linggong ito, sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon, ang aming pagkilala at pagtanggap sa iyo, O Diyos. Nawa nga po, Panginoon, ang iyong mga salita na ibinahagi, na itinuro, Panginoon, sa amin, baunin namin, Panginoon, at patuloy na makita mo na hindi lamang namin ito, Panginoon, narinig, kung hindi makita mo, Panginoon, na ito ay aming ipinapamuhay at ginagawa, O Diyos. Muli, Panginoon, sa aming pagtulog, taglayin namin ang iyong presensya at sa pagbangon namin ng patuloy na makinabukasan na iyong kaloob, kalakasan na sa iyo nagmumula at patuloy namin na maranasan. Kung paano mo kami pinag-ingatan, Panginoon, sa pagpunta sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay at patuloy na fellowship, Panginoon. Ikaw ang patuloy na maghari at mag-ingat, promotekta at magpala sa buhay ng bawat isa. Sa inyong papuri pa sa salamat sa matamis sa pano, Panginoong Jesus. Amen. Yun, so yun guys, tapos na po kami. Nagpipicture lang. Sige pa. Pwede siya ikaw na. Tapos, magkakape po maya-maya. May dala na rin po pandesal. Pero kanina po ay halos na inom na po ng kape at kumakain na rin po ng tinapay. Iya. Kita ba kami? Yeah. Kita. Naku. Okay. 1, 2. Bilang ka na. 1, 2, 3. Dami. Bilang ka ba? Sa dalawa. 1, 2, 3. Okay, wakay shots. 1, 2, 3. Oh, jump shot, jump shot. Jump shot. Okay po, so muli mga kapatid, Pastor Kape. sa ating pong lahat. Okay, sa mga mag-change outfit, change outfit na kung gusto maligo. Oras na po, kami sa palengke. Sinabi niyo, Pastor, na 7-11 na. Tapos Tapos na po ang aming sunrise service. Walang abs tabs Sinabi ko, nagtubig daw ang lolo. Tapos paubos na rin mo ng pandesal yan. Tara guys. Kayo ng tinapa. Pastor Kape, no? Pastor, ano po? So yun guys, yan po, nakauwi na po tayo ng bahay. Ako po yung nagpaalam na kay Pastor. Kasi po ay, may sounds din po doon. Kaya naman po na ipapatay. Tapos yun sa kabila pong cottage, ang lakas din po ng sounds. Kaya po tayo hindi na nakapag-video doon yan. Dito ko na po tinatapos ang aking vlog. Yan. Thank you kay Lord sa muli niya pagkabuhay. Sa pagtapos ng ating mga kasalanan. Thank you po sa inyong lahat guys. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Ingat po kayo lagi. God bless po. Thank you po sa lagi po panonood. Bye-bye.